ngayong gabi, nanay sa Caloocan, nabalian ng gulugod sa aksidente. Ang masaklap ang kanyang panganay na inaasahan niya sana na stroke naman. At PWD sidecar vendor, hindi pinatawad ng magnanakaw. Nilimas ang kanyang sidecar kasamang mga paninda. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Matagal ng dasal na mag-inang Alvarez na mabigyan pansin sila ng inyong lingkod. Si nanay, ilang buwan nang iniinda ang na-fracture na spine dahil sa aksidente. Habang ang kanyang panganay na anak, na isa pa namang single dad, 2 beses nang na-stroke. Kuha ito noong ma-stroke at isugod sa ospital ang 37 anyos na si Renz. Tulala siya habang tumutulang luha. Hindi naman magkanda o gaga sa pag-aasikaso ang kanyang nanay Marilu. Nakapansin-pansing may brace sa likod. Pinost na mismo ni nanay Marilu ang kanilang sitwasyon sa Facebook. Napaulit-ulit namang tinag ng netizens sa inyong lingkod. Dito sa Caloocan, natagpuan namin ang mag-inang Marilu at Renz. Nakauwi na sila sa ospital. Ngunit si Renz, halos di pa rin makakilos. Habang si nanay Marilu, may brace pa rin sa likod. Higit 2 dekada ng byuda si nanay Marilu matapos atakin sa puso ang kanyang mister. Masakit sa alaala sapagkat nangyari ito sa gitna ng pagtatrabaho ng kanyang asawa sa abroad. Bali, 9 years po siyang nag-abroad. Inatake po yan sa Saudi. Simula noon, mag-isang itinaguyod ni nanay Marilu ang pag-aaral ng 2 anak. Binuhay ko yung mga anak ko sa manicure, maglabada, maglinis ng bahay ng may bahay. Panganay si Ren sa kanilang magkapatid. Sa pamamagitan niya, nabiyayaan si nanay Marilu ng 2 ring mga apo. 17 anyos, nag-asawa na agad. Pero sa amin pa rin siya nakatira. Tapos naghiwalay ho sila ng asawa niya. Yung 2 anak, iniwan mo sa akin. Ako na ho nagpalaki ng mga apo ko. Sa kabila nito, masaya pa rin inako ni nanay Marilu ang pagiging breadwinner ng lumalaki nilang pamilya kahit pa senior citizen na siya ngayon. Bakas naman sa kanyang mga apo ang labis na pasasalamat sa kanilang lola. Tumala ng bata po hanggang tumanda po kami para sa pag-aaral po namin. Kung wala po siguro si Lola, siguro po hirap na hirap po kami hanggang ngayon. Hindi po kami mayaman noon, wala po kami pera, pero puutang po siya ng sandamakmak para lang po may makain kami. Ngunit isang araw, isang malagim na aksidente ang nangyari. Kung nag-service po ako, nag-manicure ako doon sa customer ko dyan sa 9. Eh, sabi niya, gusto ko daw ba nung cabinet, yung ganitong cabinet. Kinuha ko po. Ngayon, nagpatulong ako sa bata. Nung buhatin namin, out-balance po ako sa hagdanan. Ito, pumutok to. Tapos, nabaliw yung dito ko. Sa loob ng 1 linggo, agaw buhay si nanay Marilu sa ospital. May 30 na po ako dinala doon. Sabi, 50-50 daw ako kasi C1 daw po yung ganito. Bali, 1 week ko akong walang galaw doon, magganyan, di ako makaganyan. Sabi daw, operahan. Sila ako sa ECU, ilang araw ako doon. Nung maka 5 o 6 na araw ako, yun, nagkamalay na ako. Laking pasasalamat ng pamilya ni nanay Marilu na nagkamalay din siya. Nung nasa ICU po si Ma'am, dumaan po talaga ako sa simbahan, nagdasal. Kaya po nagpapasalamat ako sa kanya kasi di po niya talaga pinabayaan si Mama at di po niya kinuha. Kahit po, ano na po yung itsura ni Mama na mukhang mawawala na po talaga. Kaya salamat talaga. Halos 3 buwan pang nagpagaling si nanay Marilu sa ospital. Yun nga lang, aminado ang kanyang pamilya na dahil dito ay napilay din ang mga buhay nila. Hindi kasi sapat ang kinikita ng panganay na si Renz bilang promodizer para sa kanilang lahat. Kaya
ang pag-aaral ng mga bata nalagay sa alanganin. Napag-desisyonan ko po na uminto na lang po kasi wala pong magbabantay sa lola ko. Wala po kaming kahit anong perang pumapasok. Kaya bali ang usapan po, wala mo na pong mag-aaral. Gladly po, nakakuha naman po ako ng scholarship kay CHED NCR. Naawa po ako dun sa dalawa dahil di po nakapag-aral. Binigyan ko kayo ng ulan. Buti na lang, may mga nagmamalasakit sa pamilya. Yung mga kapitbahay namin, binibigyan ako ng ulam, tinatanong mga kapatid ko, binibigyan din ako. Lahat naman po tumulong, kaya gusto kong gumaling talaga. Mahirap din yung manghingi ng manghingi, umasa. Mas masarap po yung maghanap buhay ka. Nang makalabas na ng ospital si Nanay Marilo, nakahinga na rin ng maluwag ang kanyang mga apo. Hindi lang dahil makakapag-aral na sila ulit, kundi dahil hindi rin daw nila kaya na mawala ang kanilang lola. Ayun po, kinakatakot ko po, lalo na po yung kay lola po, dahil si lola po kasi nagpalaki sa amin lahat. So, kung mawala po si lola, parang nawalan din po kami ng nanay tsaka tatay. Yun nga lang, 1 buwan pa lang na nakakalabas ng ospital si Nanay Marilo, binulaga sila ng panibagong problema. Sabi, masakit daw ulo, nag-break time. Pagka-break time niya, kumain siya, no? Bumagsak siya dun sa kainan, eh. Nakampay siya ng 12 days yata sa Jose Reyes. Tapos, nagpilit po siya lumabas, pero ayaw pa siyang palabasin kasi pagkadaan ng 4 na araw po dito, kain ng kain, natulog, kumain ng sopas, tapos natulog, di na nila magising. Tinakbo ulit nila sa ospital. Paano nga ba malalampasan ni Nanay Marilo at Renz ang kanilang mga sakit? Alamin yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Halos 3 buwan lamang ang pagitan na nangyaring mga pagsubok sa buhay ng mag-inang Marilo at Renz. Hangad lamang nila na magbalik ang kanilang lakas upang muling makalaban sa buhay ng patas. Maingat na inalalayan ni Nanay Marilo ang na-stroke na anak niyang si Renz. Kitang-kita na hirap din kumilos si Nanay Marilo dahil sa kanyang fracture sa gulugod. Itong brace lamang ang nagtutuwid sa kanyang likod. Masakit talagang tingnan, ngunit mas inaalaala ni Nanay Marilo ang kondisyon ni Renz. Wala pa kasi itong 40, subalit grabe ang mga iniinda. Hindi po siya pwedeng iwan. Nung unang atake niya po, nabulag yung isang mata niya. Etong pangalawang atake niya, lumabo yung isa. Tapos di na siya nakapagsalita, di na siya makalakad. Kung tutusin, mas mabuti na raw ngayon ang lagay ni Renz. Dati, kailangan pang idaan sa tubong pagkain niya. Ngayon, sumusubok na siyang tumayo. Kita namin sa kanya na gusto niya ring magbigay ng sariling pahayag sa aming staff. Pero Ang naging problema sa ngayon po talaga, yung speech therapy at saka sa mata. dahil dito, minabuti na naming ipatingin siya sa isang espesyalista. Siyempre, hindi naman tayo makakapayag na si Renz lang. Inamin din kasi sa amin ni Nanay Marilo na gustong-gusto na niyang makapaghanap buhay muli ng normal. Kasi okay na po kami ganun sa ganung buhay. Hindi naman po kami mayaman. Pero sapat lang po, nakakaraos kami 3 beses kumain kami sa isang araw at nakakapag-aral po sila. Kaya lang, nung mangyari sa akin to, mangyari sa anak to, para po kami napilayan ng paat kamay talaga. Ang ibig sabihin ng C1, yung unang buto sa leeg, nagkaroon po ng bali. Lahat po ng mahahalagang ugat at lahat ng malalaking ugat or tinatawag nating nerves, yun yung nagko-control sa mata, sa paghinga, lahat kasi yun, dumadaan doon sa kanal kung saan makikita yung C1, no? So kapag na-damage mo yung C1, napakalapit kasi noon doon sa malalaking ugat na yon.
So maaaring baka may naipit or may napigtas or may na-damage. Aside doon sa C1 na fracture, maaari din na nagkaroon ng damage doon sa mga iba pang importanteng organ ng pasyente. Kaya nagkaroon siya ng ganun kalalang estado nung nangyari yun. Para makabawas sa kanilang alalahanin, binigyan na rin natin sila ng groceries, pati ng dagdag panggastos para sa mga susunod na araw. Ako dito, napakalaking bagay po nitong tulong niya sa amin na to. Lalo na po yung speech therapy ng anak ko. Yung pa-check up niya, yung therapy. Maraming pong salamat. Hangad namin na makaraos din ang mag-ina mula sa kanilang karamdaman at sa mga kaanak na hindi sila magsawa sa pagbuhos ng atensyon at pagmamahal kina Nanay Marilu at Renz. Lumalaban ang patas para mamuhay sa kabila ng kapansanan. Ganyan mismo ilarawan si Tatay Ingo ng mga nakakasaksi sa kanyang paghahanap buhay bilang sidecar vendor sa Malabon. Ngunit sadyang may masasamang loob na hindi palalampasin kahit mga kapatid nating walang kalaban-laban. September 25, 2025. Ito ang nasa pool ng CCTV sa Malabon. Natulak ko. Aga-aga pa. Tulak-tulak ng dalawang lalaki ang isang pedicab sa may Intan Street. Yun nga lang, ang pedicab na yan, hindi pala sa kanila. Hello, Go! Yung balik mo na dali. Nakaw. Huli na nang malaman ng 58 years old na si Danilo Malapitan o kilala rin bilang si Mang Ingo na wala na ang bukod tanging pinagkukunan niya ng kabuhayan. Hindi mo, paano ako pinakay nun? Diba? Saan ako kukuha ng ganun? Talagang kalunos-lunos ang lagay ni Mang Danilo. Bukod kasi sa nagkakaedad na, kitang-kita rin na may kapansanan siya. Hello? Nasa yung bike ko? Limang dekada ng pwesto ni Mang Ingo ang tapat ng universidad na ito sa Malabon. Kaya hindi na niya halos inaalis ang pedicab niya rito. So, gising ko sa umaga is alas 6. Mega, gano'n. Magkakape ko, naliligo ako. Pagkaligo ko, lakad na ako. Lakad ko lang, parang exercise. So, 8:30. Nandun na ako. Medyo nag-aalis na ako. Araw-araw, halos kalahating oras siyang naglalakad. Marating lang ang pedicab. Biskwit, chichirya at kung ano-ano pa ang ibinibenta niya. Bata pa lang daw si Mang Ingo, natutunan na niya ang magtinda mula sa kanyang ina na isang single mother. Ang pinag-aabala ko ng magulang ko, yung pag-isinda ko ng isda. Naglalako sa mga bahay-bahay. So, nakaka po sa nanay ko dahil babae. Mayroon pag yung diba? Kaya isipan kong mag-buhay na lang, gano'n. Tumulong. Kinahiligan na rin ni Mang Ingo ang magtinda dahil kayang-kaya niya raw ito sa kabila ng iniinda niyang kapansanan. Wala akong mag-college dahil doon na siguro mahina ulo ko nila. Kaya lang nakita ko yung status ng magulang ko. Hindi ko na niya sana makapag-aral pa. Tumulong nga lang sa nanay ko. Aminado si Mang Ingo kung minsan iniisip niyang siyang dahilan kung bakit sila iniwan ng kanyang ama. Siguro na-discharge sa kalagayan ko. Nawala ng gana. Pero sabi naman daw ng kanyang ina, sa lahi ng kanyang ama galing ang kanyang kondisyon na pinaniniwala ang scoliosis.
Ngunit tila matindi ang epekto nito sa kanya. Basta dahil, and then yung mga ugat ko, umuurong, gano'n. Sa saibang ama ko, may ganito. Sabi niya, nakakalayo ito man. Noong maganap ang COVID-19 pandemic, lubha silang sinubok na mag-ina. Bukod kasi sa napilay ang kabuhayan ni Mang Ingo, nagkaroon pa ng Alzheimer's ang kanyang ina. Naku, napakahirap. Una yung kapawang ko, di ba? Medyo uncondition. Pero kinala ko yun. Nagkaroon siya ng Alzheimer noong parang po ng pandemic. Hindi na nakayanan yung problema ng mga lockdown. Doon sa bumigay. Sa kasamang palad, pumanaw ang ina ni Mang Ingo. Ngayong nag-iisa na lang siya sa buhay, pinilit niyang tumutok na lamang sa pagtitinda. Ang problema, bigla na lamang itong tinangay ng masasamang loob. Baby. Mabawi pa kaya ni Tatay Ingo ang kanyang sidecar? At mahuli ba ang mga salarin? Abangan yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Dahil sa pagiging inspirasyon ni Tatay Ingo sa kanyang komunidad, unti-unting bumuhos ang tulong para muli siyang makabangon. Siyempre, tayo dito sa Kapatid Mo ang magpapabot ng tunay na saklolo. Kaibigan po, kasi sa araw-araw ba naman na pagsasama namin dito? So, yun lang po. Kaibigan talaga to rin namin sa kanya. Best friends forever. Ganyan raw ang turingan ni Mang Ingo at Jolie. Una nang bumilib si Jolie sa pagiging matulungin ni Mang Ingo, kahit na maliwanag pa sa sikat ng araw na siya rin ay nangangailangan. Tulad sa kanya, may pulubingan na lumapit sa kanya, binibigyan din niya eh. Oo, marami din siya tulungan dito. Kahit siya binibigyan, namimigay din. Saksi rin si Jolie kung paano tinatratong tropa ni Mang Ingo maging ang mga suki sa kanyang pedicab. Sadyang masarap daw kaibiganin si Mang Ingo. Kaya naman si Jolie na raw mismo ang nagpaka-official sidekick niya. Lalo kapag nakikita ni Jolie na pinagtitipan na si Mang Ingo. 3 taon na po akong tumutulong kay Kuya Ingo. Ayun po, nagliligpit ko ng mga niya paghahapon. Kasi sa umaga may pasok kami, siya lang mag-isa dyan na laro. Pero malapit lang naman. Mabait lang po siya, mabait talaga po, mabait sa lahat. Nagbagay. Naluloko nga lang niya siya ng mga ibang customer eh. Ilang bisis siya naloko dyan ng 1,500. Nung maganap ang pagnanakaw sa pedicab ni Mang Ingo, tiyempo naman daw na nag-aagahan noon si Jolie. So may tumawag sa akin po. May tumawag sa akin doon sa barak. Kumakain nga po ako noon eh. Nag-rescue agad ako pero di ko na nabutan eh. Tinikot ko na yung buong bagong baryo dyan. Makita ko lang, dito talaga. 2 kami. Hindi namin nabutan. Agad sila nagpa-blatter tungkol sa insidente. Malaking tulong para kay Mang Ingo na nag-ambagan mismo ang kanyang mga suki para makabangon siyang muli. Please help Tatay everyone. God bless you all guys. Donation sent. On sharing a small amount for Tatay. God bless you always po. Oh, please, sana matulungan si Tatay. Tinatawag niya ako nung gabi yun. Sabi niya kay ko, ako ba kayo? Pupulungan kita. Wow, I'll be good to you, sabi ko. At syempre, narito ang aming ambag para sa tuloy-tuloy na pagbangon muli ni Tatay Ingo.
Maraming salamat po. Binato, sabi ko po. Makakalimutan na po ako baka na natulungan niyo. Kaya po po, maraming salamat po. Sa inyo. Opo, deserve talaga niya matulungan ng ano. Kasi tapos pa rin siya eh. Yun sana ang dapat gayahin nila. Na kahit may kapasanan ng tao, lumalaban ng patas. Isa na makumpleto ka, nagnanakaw ka naman, wala pa rin silbi yan. Wala akong pagahap. Kaya po lang, mabuhay sa sarili ko. May okay na ako ngayon. Hindi ako nakakaluwag-luwag ng konti. Makawala ng iniisip. Nag-iisa man at hikahos sa buhay si Mang Ingo. Masasabi niyang hindi siya nagkukulang sa pagmamahal ng mga tao sa paligid na nagmamalasakit sa kanya. Kaya natin ito, mga kaibigan. Lalo na kung may kumagulong mga ibang tao. Kakayanin natin ako sa Diyos. Hangad natin sa kapatid mo na kasabay ng pag-ahon ni Tatay Ingo sa pagsubok, magpapatuloy din siya sa pagiging isang inspirasyon. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.